Tayo po'y magsaluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kailangang may katuparan sa bawat salita niya. At hindi ito magkakaroon ng katuparan kung walang kaganapan. Kaya't sa bawat kaganapan, kung tao'y nagninilay, napapatotohanang siya ay buhay na buhay. Panalig ay di ganon kadaling matanggap ng sinuman. Pinakamahirap itong makilala at tanggapin, lalo't higit kung ang katauhan wala pang kaukulan, walang pangunawa sa katotohanan, at di kayang tanggapin ang kahiwagaan. Kaya't halina kayo mga minamahal, patuloy kayong maghanap at kayo makasusumpong ng tunay na liwanag na walang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kapag may sakit ka, hindi mo alam kung gagaling ka pa, o kung gagaling ka naman, hindi mo alam kung kailan, para baga yung kamatayan din na pinahiram. Ibinigay ang pagsilang, subalit hindi sinabi ang pagbawi ng kamatayan. Subalit ang lahat ng nagtitiwala, naniniwala sa Amang dakila, nakalalasap ng ginhawa na kaisipan. Kaya, di mo man batid kung kailan ka gagaling, kung ikaw ay gagaling pa, sinisidlan ka ng tapang, ng katatagan, ng pag-asa, at ito'y nagmumula sa Espiritu ng Ama, na kusang dumadaloy, natatanggap ng sinuman, na sa Ama ay kumikilala, di man tuwirang hayag ang nasisilayan siya. Kaya mga mahal, purihin niyo at pasalamatan ang may buhay ng pananalig at may pananampalataya ng natanggap. Ang dakilang Ama na lumalang sa inyong lahat, sapagkat siya ang tanging walang humpay kung magmahal, walang katapusan kung mag-alay, walang kamatayan ang kapangyarihan, tuwirang sa bawat isang anak niya ay nakahandang magbigay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang bintana kapag sarado, di mo makikita ang nasa labas. Maliban maliwanag o malinaw ang salaming ginamit. Gayunpaman, kahit na malinaw, hindi katulad noong mismo nakabukas siyang kitang-kita mo. Ano ibig kong ituran sa inyo mga mahal ko? Kung may kalabuan pang kaisipan at pangunawa, hindi nyo ganang makikita ang kahiwagaan ng Amang dakila.
Kaya kailangang magbukas diwa upang matuto at maunawaan ang kadakilaan ng Diyos Amang Mahal. Saan magmumula ang pagbubukas? Sino ang magbubukas? Hindi tao, kundi siya rin mismo. Subalit paano maibibigay at sinong magbibigay? Ang kanyang Espiritu, na di man nakikita, subalit gumaganap. Di man mahawakan, subalit nararamdaman. Hindi man nakitang pumasok sa katawan, subalit nakapapasok, sapagkat hindi tao, kundi Espiritu nga na walang buto at walang laman. Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Katotohanang katotohanan, itong sa akin ay tinuran. Inyong pagnilayan, ganap niyong pagbulayan, matatanto niyo ang ganang kahulugan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ang nagaganap sa ibabaw ng lupa, walang nagtatakda, walang nagbibigay, maliban ang Ama. Kapag nagbuntis ang isang tao, lalo na yung mag-asawa, bagong mag-asawa, na nananabik na sa kanilang anak na makita. May nagsasabi, ang galing nyo namang mag-asawa, nakabuo kayo agad. Subalit hindi narinig ang kay buti ng Diyos sa inyo, binigyan kayo agad ng biyayang anak. Kapag may negosyo ang tao at umaasenso, ang galing mo namang negosyante, pinagpala ang hanap buhay mo. Hindi nasasabing, kay buti ng Diyos sa'yo, pinagpala ang hanap buhay mo. Kapag mayroong estudyante na matalino at laging nasa honor ang anak niya, may nagsasabing kapwa niya magulang, kaswerte mo naman sa anak mo, matalino siya. Subalit walang nagsasabi, kay palad mo na biniyayaan ng matalinong anak. Kapag nakatagpo ng mabuting asawa ang isang anak ng magulang, may nagsasabi sa kanya, ang swerte ng anak mo, tumama ng asawa. Subalit hindi nagsasabi at walang nagsasabing, kay palad ng anak mo maswerte, pinagpala siya ng Diyos na makatagpo ng mabuting asawa. Kapag ang tao ay may bagong sasakyan, ay kaswerte mo naman, kay ganda ng sasakyan mo. Walang nakapagsasabi, kay buti ng Diyos sa'yo, binigyan ka ng sasakyan. Kapag halimbawa nakapagpagawa na ng magandang tahanan ng tao na alam nilang mahirap nung panahon na siya'y bata pa at nang sila'y mag-asaway, mahirap pa rin ang simula. Napakapalad ng mag-asawang iyan. Kay ganda ngayon ang tahanan nila. Walang nagsasabi, pinalad kayong mag-asawa sa pagpapala ng Diyos, kayo'y pinagpalang nakapagpatayo ng magandang tahanan. Laging panghuli ang ama. Sa tuwin ay hindi siya naaalala. Laging ang magaling ang mga anak niyang nasa lupa. Laging ang pinupuri ang tao ng kapwa-tao niya. Sa tuwin ay naipagpaparangal ng tao ang kanyang kapwa-tao. Subalit, ilan kaya ang pumupuri sa ama
sa mga bagay na nilikha niya, sa mga mababaho, mabubanguman na amoy na kanyang nilikha. Tulad ng mga halaman, na kapag pinutol mo, ang baho naman ng dagta niyan. Na kapag pumigtas ka ng prutas, halimbawa'y mansanas, kay bango ng mansanas na yan, sadyang kay buti ng Ama. Napakahiwaga niya, pati ang amoy ng kanyang nilikhay na pag-iba-iba niya. Kapag may pumigtas ng sampagita, ay kay bango ng sampagita. Kayabong naman eka ng mga halaman mong sampagita, ang daming bunga kay bango ng bakuran mo. Subalit walang nagsasabi, sadyang kay buti ng Panginoon. Ang mga nilikha niyang bulaklak ay iba-iba ang amoy. Walang nakapagpaparangal na tuwiran sa ganang pagkatao lamang sa lalang ng Ama, sa ginawa ng Ama, sa kadakilaan niya. Kaya nga, ibinahagi ang Espiritu na sa tuwin ay magpaparangal sa Ama, na sa tuwin ay magtataas ng karangalan niya, na sa tuwin ay magsusumigaw ng pasasalamat sa Kanya. At upang maganap yaon, may katauhan siyang ginagamit. Upang maganap ang kanyang kahiwagaan, may katauhan siyang mga hinihirang, na doon ay ibibigay niya ang tuwirang kakayahan, ang tuwirang kadakilaan ng kapangyarihan sa bahaging kakarampot upang matanyag ang kanyang kabutihang loob. Subalit ang mga nagmamasid, ang mga nakakakita ng kahiwaga at kadakilaan niya, ilan kaya ang namangha na pagkatapos ay magbabago? Na masasabing tunay na buhay ang Diyos, dakila siya, sapagkat kung hindi, paanong naganap yaan? Ano ang nangyari? Ilan kaya ang sa kahiwagang nasasaksihan ay magninilay at magsasabing, totoong may Diyos. Dakila ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya kailangan ako mismo na di paganap ang pagkilala sa Kanya, ay lubos ko siyang kilalanin sapagkat ako'y anak din pala niya. At sa mga nakakita at nakadama ng kahiwagaan niya, ilan kaya ang mananahan sa buong buhay ay itatanghal ang kanyang kadakilaan. Gugunitain ang ginawa sa kanyang buhay. Mamahalin ang kanyang pahiram na buhay at iuukol sa paggawa ng mabuti para mapatotohanang ang Diyos Ama niya ay mabuti rin. Mga minamahal, inyong pagnilayan ng sa akin tinuturan, ganang kuntsing na katauhan at pag-iisip damdaming tao, ay walang sa inyo'y may sasambit ito. Subalit, nawa sa inyong katahimikan ngayon, nawa sa inyong pananahimik ngayon, kayong lahat na mga anak ng Ama ay nawawawaan ninyo ang binibigkas ko. Mapagnilayan nawa ninyong ganap ang aking mga salita, na kung ganang tao, hindi nyo maririnig sa dakong ito. Na kung ganang pagkatao, ay hindi masasambit ng bibig niya. Na kung ganang pagkatao'y di mimitiin, di gagawin. Subalit, nang dahil sa ganang espiritu, na di man ninyo ganap at lubos makilala, patuloy na umiibig, nagmamahal sa inyo. Sa mga walang kakayahan, sa mga mahirap na turingan, handang iyalay ang kakayahan upang tupdin at gawin ang marapat sa buhay. Sa mga mangmang na naturingan,
handang magbahagi ng talino upang matutunan ang kaukulan. Sa mga mahihina, handang magpalakas sa tuwinak sa lahat ng mga tumatanggap. Sa lahat ng may buhay, handang lumingap, pumatnubay, gumabay, magmahal, magbigay, mag-alay ng pakinabang bawat araw. Sa buong magdamagman, walang mali, walang kupas, sa tuwin ay gumaganap, bawat tiktik ng orasan, bawat segundo, minuto, oras na tinataglay, may nigagawa, may gagawin, at gagawing natuwiran. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, maliwanag ang katotohanan, ang dila ang nangungusap sa pamamagitan ng salita at binibigay sa bibig upang ibuka at ilahad. Iparinig ang salita na binuo ng dila, na kinatha ng isip, na binigay ng amang dakila, na itinala sa taong may pag-iisip. Sentido komon ang tawag ng nilalang. Mga minamahal ko, may kathang isip ang tao, subalit iba ang katha ko. Pawang katotohanan, pawang katapatan. Salitang hindi nilikha ng tao at di malilikha ng tao, kundi salitang binuo sa inyo upang maihayag at masambit, marinig ninyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang pag-ibig na ito siyang nagbunsod kung bakit mulit-muli may gawain kayo na sa inyo'y alay mula sa Ama at Anak. Nekarameniyahanam, nekarameniyahanam, nekarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap pag-aralan ang salita, lalo na kung may memoryahin mo, gugugol ka ng isip, ng mata, oras. Sa pagmemorya mo, kung mabilis kang magmemorya, madali mong matututunan. Subalit paano kung mahina na ang iyong memorya? Baka pag sumulat ka na isang page, napuno mo yung yellow paper, at ibinigay mo sa kapwa mo, pag-aralan mo yan. Kung hindi magaling, baka pag tinanong mo, alam mo na ba? Pwede na ba kitang iharap? Sasabihin mo na ba yung mga itinuro ko? Naku, pasensya ka na. Nandun pa lang ako sa unang istansa. Ano? Maghapon ka nang nag-aaral hanggang ngayon, mapipilit mo ba kung mapurol sa pag-aaral ng memorya? At doon pa lang, pinakikita na ng Ama ang iba-ibang kaloob niya. Mayroong mabilis magmemorya, binasa niya lang yan. Makatatlong basa, halos matandaan na. Subalit, sa banal na salita, kung hindi ibibigay, wala kang ikakatha na mabuting balita. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kung binabaybay ng tao ang banal na aklat, Biblia ang tawag.
malaki ang pagkakaiba ng salita na pinag-aaralan sa eskwelahan na itinuturo ng mga teacher katulad ng Social Studies, Science, Filipino, na yan ay may kalakip na memorya. Magme-memorize ka dyan. Kaya nga, yung mga mabilis sa memorya, merong mabilis sa magaling siya sa written exam at doon sa pagbibigkas. Kaya kung minsan, kumopya ka lang yata, sabi ng teacher. Susubukan ang estudyante. Tingnan ko nga Eka kung talaga sa'yo nagmula yan. Sige nga, i-recite mo dyan. Pag hindi niya na-recite, sabi ko na Eka, kinopya mo lang. Pag na-recite niya, kasi po Eka, nalimutan ko yung paragraph. Sasabihin ng estudyante, o sige Eka, ba't nasagot mong maliwanag dyan? Ba't ngayon ay nalimutan mo? Hindi, sa madaling salita, Eka, ay kumopya ka lang. Maraming diskusyonan. Subalit sa pag-aaral ng kabanalan, di mo kailangang memoryahin lahat yan. Tandaan mo lamang ang mabuting salita ng Ama, magpakabuti kang anak niya. Kasama na lahat yan. Buhay ba ang Ama? Tandaan mo lamang, ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. Nakakasunod ka na. Tandaan mo lamang, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo kahit di mo memoryahin. Nasa puso mo lang, nakalulugod ka na. Hindi ka tulad ng pag-aaral sa eskwelahan. Kailangan memoryado mo lahat para masabing ikaw ay may natututunan. Mga minamahal, ang kaligtasan ng sanlibutan. Para sa kaluluwa ay hindi kailangan gumugol ka ng sobrang talino, kundi kailangan gumugol ka ng katapatan at pagiging makatotohanan. Sapagkat sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi kailangan ang sasabihin mo sa kapwa mo, magaling ako. Sapagkat kung magaling ka man at sa may wala kang galing, hindi ka pa rin papasa sa kanyang paghahari. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dakong ito, hindi kayo sinusuri. Kung ikaw ba ay isang anak ng Ama na magaling, na matalino, o isang mangmang na walang karunungan. Hindi ka pagmamasdan kung ikaw ba ay mayaman o kaya ikaw ay mahirap. Hindi ka tatanungin kung ikaw ba ay malakas o mahina, sapagkat sa dakong ito, ang tumatanggap ay nakikinabang. Ang nakikinig ay nakakaunawa. Na sa bandang huli, sa pagdatal niya sa unang araw, wala siyang batid. Kamukat-mukat mo, naunahan pa niya ang mga ilang araw, buwan, taon na naririto kung siya ay nagpapakatotoo. Kaya papasok ang salitang walang nauna na di mahuhuli. Ganyan kumilos ang Ama. Ganyan ang paghahari niya. Ito ang kalooban niya na kung tutok din at susundin ng tao, walang mapapahamak ni isa mang kanyang anak. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekarameniyahanam. 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 Ganyan kabuti ang Ama. Sa tuwin ay nagpapakita siya ng katotohanan. Ang biyaya niya ay hindi sinasabi kung kailan daratal. Katulad kanina kasalukuyang nagmimensahe bilang isang apo kunching na ginagamit through internet, sa computer. May naghahanap at itinuro doon. Pagkatapos ay kinausap.
may pinadadala po, salamat po sa Amerika. Hindi ko po alam ang pangalan. May sinabi po yung nagdala, pinadadala po ito ng kapatid ko. Kaibigan po siya pati yung nagkaibigan niya, nalimutan ko na. Ayaw po ibalik. Ano yun, mahal na kapatid? Eksakto. Exactly, sabi nga po. Eksaktong-eksakto. Nakasalukuyang nagmimensahe. Mapalad sila sapagkat pagdaka. Ano ang tinungo nyo dito? May karamdaman ang nagpadala? Haka na. Opo, Eka. Binasbasan ng kanyang larawan. Sabihin mo sa kanya magtibay siya. At itong anak mo, inborn yan ang pagkabulag niya. Premature baby, sabi sa kanya. Hinalikan sa noo ang bata at kinausap, mapalad ka anak. Bulag man ang mga mata mo, maliwanag ang isip mo at may pandinig na kakapagsalita ka. Hindi ba? Opo. Mabuti pa ang batang bulag nakaunawa at nakadama. Kung kayo'y walang pandama, mainam pa ang bulag, may pandama. At mapalad ka anak. At may sinabi pa, pagkatapos ay, salamat. Ano ang handog? Ayan po. Nagpadala po ng mapapamerienda. Sabi po nung nagdala. Ikaw ang kapatid, di baga? Wala na sila, no? Ang sabi sa kanya, wala pang oras eh. Maghihintay po kami. Maghihintay ka kung magkagano, maghihintay ka pala mamaya ka babasbasan, subalit nagkasakit po ako, batid ko at binasbasan. Pasubali mamaya, wala na yan. Nandiyan po ba? Wala. Wala nga. Yan ang tao. Ano? Subalit, ano ang kadakilaan ng Ama? Pinakitang maliwanag. Kapag kumilos siya, walang imposible. Ilang box ang tinapay? Ang sabi ko, partihin. Subalit, yung salita na yon ay kaukulan kung anong magaganap mamaya. Ganon kumilos ang Ama. Ilan box yung pineapple juice, yung Tetra Pak? 20. Sa makatwid, sa 10 ang laman, bawat isa. Kaya nga, sa 10 ang laman is 200. Kakasya sa kanila. Labas nyo lahat. Buhay ba nga, Ma? Mami na mahal, ano ang buhay na ibig sabihin ng Ama? Ikaw ba ay anak niya? Ba't nag-aalala ka sa buhay mo? Kung kinikilala mo ang Ama, sa pagkilala mo'y sumusunod ka at nagpapakatotoo ka, masurpresa siya. Kaya lamang, maraming tao, halos at lahat ng tao sasabihin, nananalig ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos. Ang pananalig na patay na walang gawa ay di buhay at di totoo. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, kung nananalig ka, lakipan mo ng gawa. Paano ang gawa po, Kunching? Ako rin ay manggagamot at ako rin ay mangangaral. Ay kung lahat ay mangangaral at manggagamot, wala kang gagamutin at aralan. Sa makatwid, lakipan mo ng pakikipagtotohanan. Katapatan sa Diyos na hindi mo nakikita, subalit gumagalaw, gumaganap. Kaya't inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias,
binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae." At sinabi, "At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan." Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tiyan. Ang aking sanggol sa tuwa, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ano ang aral na inyong dapat matutunan? Ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay wala pang kamuwang-muwang. Subalit tanda ng Espiritu'y batid ang nasa loob ng sinapupunan at ang dumalaw ay nasa Espiritu, nagkikislot ang bata, nakadama, at ang may pangunawang si Elizabeth kung papaanong binigkas na mapalad kang babae sa nagdadala sa sinapupunan, mapalad ka rin na tinuran, sapagkat siya rin ay mapalad na tinanggap ang isang ipagdadalang tao na magiging Panginoon niya. Hindi pa man nakikita nitong si Elizabeth ang isisilang tinawag niya ng Panginoon, nang dahil sa Espiritong naramdaman at kinikilala niyang buhay. Subalit ilan kaya ang taong hindi man nakikita ang Espiritu ng Ama, nananalig nagtitiwala siyang dahil sa Espiritu niya may magagawa siya. Dahil sa kanyang kapangyarihan, gagalaw sa buo niyang katawan ang paghahari niya at kapangyarihan na siya'y maari niyang gawa ng mabuti, iligtas at pagalingin ang kaluluwa at katawan. Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, kaya kung kayo ay may pandama, mararamdaman niyo ang katapatan at katotohanan ng tinuturan ko. At kung kayo ay may pandinig at ang pandinig niyo ay maliwanag ang pangunawa ng inyong isip, mababatid niyo ang nangungusap sa inyo ay di ganang pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mapapalad ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita. Umaasa siyang palalayain siya ng Ama. Nananalig siyang pasisiglahin, pagagalakin, pagagalingin, kaluluwa niya at katawan. Sapagkat tapat niyang inaasahan ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang kadakilaan, na walang kapantay na kapangyarihan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. At kung napagmamasdan ninyo ang isang babaeng ito, tulad ng kaganapan kanina sa inyong kapatid na lalaki, siya man din ay tinungo sa dakong ito na di nagsasalita. Hindi na ay gagalaw ang kamay at paa. Subalit, umuwi siyang naglalakad at nang sabihin sa kanila na magaling ka na, di pa siya nararapat umuwi, sa natamoy umuwi na. At muli sa kanyang tahanan ay may naramdaman. Ano ang dahilan? Hindi natutong naghintay, nang makatanggap ay lumisan. Gayon ang tao, ganyan ang tao, dito'y gayon ang pananaw ng tao. Sapagkat tao ang nakikita, tao ang inaasahan, tao ang kinikilala. Kaya ang tao ang mata nakatitig kay Constancia. Tao
mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung di lamang kayo tititig sa pagkatao, kundi kayo'y magmamasid sa hiwaga ng Ama, kayo'y may makakatanggap, kayo'y may magliliwanag. Kung hindi lamang kayo nakikinig sa salita ng kapwa nyo, bagkus ang pinakikinggan nyo'y salita ko, kayo'y matututo, kayo'y magbabago. At kung di lamang ang inaasahan nyo'y pangkalupaang kailangan ninyo, kayo'y may liligtas ko sa dakong pinaronan na pinaghandaan. Nekarameneyahanam, bilang espiritu, sinambit sa pagkatao, niluwalang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa iyo, O Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingat niyang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niya wala ni anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Maliwanag ang inyong narinig. Sa kapuspusan ng Espiritu si Mariang mula sa Ama, nakapagturan ng marapat na bigkas ang dapat, at katulad sa oras na ito, kung ganang konstansya ay walang mabibigkas sa kapuspusan, ako'y nakapagbigkas. Kung ganang pagkatao ay walang may tuturan sa ganang aking kaloob, mayroon siyang nailuwal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, mga anak ng amang naturingan sa sanlibutan, na nasa niyang sa twinay, kilalanin siyang tuwiran. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay maglilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw may nagaganap, sa buong magdamag ay paglingap. Nang Diyos Amang di nakikita, nang Diyos Amang tuwirang may alay siya, ng pag-ibig na wagas kailanpaman, sa bawat kanyang anak na minamahal, may makikitang tuwiran na sa kanya nga lamang mapapatotohanang dakila siyang walang kapantay. Ang bawat araw ng sinuman, may gagawin siyang tuwiran.
Walang bagay na di makakamtan kapag ika'y anak niyang makatapatan. Sa salita niya't pag-aalay, di ka kailanman magkukulang. Bawat sandali mayroon ganap siyang nakalaan. Hindi siya kailanman mamamatay, hindi kailanman mapaparang. Kaya't kung siya ang paglalagakan ng buhay mo, ikaw ay masisiyahan. Kaya sa pangalang Jesus, sumigaw nga kayong lahat. Amen. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Nanong lagyo mo? Anong pangalan mo? Oh, ikaw, anong pangalan mo? Gloria po. Lakas mo nga. Gloria. Anong pangalan mo? Gloria. Oh, di ba hindi ka rin nagsasalita? O ba't nagsasalita na siya? So, ibig sabihin, ang tao ay kayang gawin ng Ama na itigil muna ang pananalita niya kung ilang araw, oras, buwan, taon na gusto niya. Subalit kapag niloob niya muling magsalita, walang imposibleng kanyang magagawa. Buhay ba ang Ama? Alisin mo yung dumi sa mata. Kaya, ganda ng upo mo, di 4 pa, no? Kumusta ka na? Lakas mo nga. Lakas mo nga. Lakas mo pa. Wala na. Ilakas mo. Ilakas pa. Ilakas mo pa. Ilakas pa. Wala na. Ilakas mo pa. Ilakas pa. Ilakas pa. Tumayo ka. O ikaw, tayo ka nga. Sige, tayo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang gusto ng tao, raurada, agad-agad pagdaka. Lahat kamtin niya na. Aba. O, lalakad ka na. Ha? Lalakad ka na. Oo. Para kayong nasa balcony, ano? Sila nasa orkestra. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat araw, kapag sinabi ng tao, bukas, uulan. Kasi kulimlim ang panahon masisira yan. Kapag ginusto ng Ama, sa isang iglap, mawawala ang kulimlim na yan, mapasisikat niya ang araw. Kapag sinabi ng Ama, tutubo yung damo na yan. Kahit walang nakarinig, sigurado tutubo ang damo. Buhay ba ang Ama? Kapag sinabi ng Ama, anak, sumunod ka sa akin, babaguhin ko ang buhay mo. Dahil hindi siya nakikita, magtatanong pa, saan ko kaya narinig yun? Saan kaya nagmula yun? Hindi niya inisip, mabuti yun. Sapagkat hindi sasabihin ng kalaban niyang, magbago ka't babaguhin ko ang buhay mo. Subalit kapag sinabi, hoy, Juan, alam mo ba may asawa na si Pedro? Hanapin ko sino nagsalita. Kahit wala siyang nakikita, aalamin niya ngayon kung nag-asawa na nga ba si Pedro. Ganyan ang tao. Kapag kapwa niya ang nagsalita, inaalam kung saan nagmula. Kapag ang Ama nagsalita, ayaw ng pakialaman kung saan nagmumula. Kaya, ilan kaya ang susunod
sa mabuting balita. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan, ilan kaya ang sa bawat araw ay nagsusumakit, nagsusumikap na ang damdamin niyang pagkatao ay mamatay, mawala, at ang mabubuhay ay ang damdaming Kristo na nais ay lahat magmahalan kayo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Gusto mo? Putol, tiyaga. Kalayo na sagot mo. Ang sabi ko, putol, tiyaga. Sinagot mo, buo. Buhay po ba, Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ganyan ang tao. Kung minsan sasabihin, ano po, pakiulit mo nga, nagkariringgan ako. Subalit mayroong tao na hindi na pinauulit yung narinig. Ikinalat na. Sinasabi, narinig ko pinag-uusapan ka ni Pedro At hanggang kumalat na yaon, hindi na inalam kung totoo yung narinig. Subalit kung lahat ng tao ang mabuting balita ang ipangangalat at pagiging marapating tutotohanin, hindi man nakita ang nagsalita, mabubuo sa diwa ang pananalig sa amang dakila. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, taong aking mga mahal kay ganap na magnilay. Bawat araw, bawat segundo, bawat oras, bawat minuto, mayroong ginagawa ang Ama sa inyo. Kaya sa pag-usad ng panahon, kamukat-mukat mo, ikaw na nagbata, ikaw na nagpakahirap, ikaw na nagtiis na tinatawag, ng kamtin mo ang gantimpala, wala lahat ang sakit at dosa. Sino ang magtatamo nito kung walang magpapakasakit? Sino ang tatanggap nito kung walang magiging tapat? Sa pangako ng Ama ay tutupad. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subalit, sabihin mo sa tao, mayroong mabuting binhiro na palay. Mauna ka na at baka maubusan ka. Nagdudumali lahat ang mga magbubukid. Unahan sa pagpunta sa barangay, may tampuhan pa. May magsasabi pang palakasan yata. Subalit kapag ang binhing mabuti, ang sinabing doon naghahasik ng mabuting binhi si Kristo, ano? Yan ang sagot ng tao. Sapagkat sa mabuting binhi na makikinabang ang katawan at kaluluwa, ayaw tingnan ng tao ang katotohanan. Ayaw pakinggan ng tao ang dapat. Ayaw tumalima sa marapat sapagkat wala raw pakinabang. At yan ang di nababatid ng tao na pakinabang na di mo nakikita, subalit pakinabang na buong buhay hanggang kamatayan, taglay ng tatanggap, makikipagtotoo sa dakilang Ama. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon ba kayong pangarap? Mayroon ba kayong hinihintay? Mayroon ba kayong ginugusto? Mayroon ba kayong... Apo Kunching, ano yung kasunod? Mayroon ba kayong ninanasa? Lahat kayo meron. Tama baga? Subalit ilan kaya ang nagmimiti na maging kalugod-lugod sa pananaw ng Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang aking tinuturan,
Mga minamahal ko, pagharian, ganap kayo. O, buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, mauna muna sila. Susunod na kayo. Sabi nga ang pastol ay nagpapakain muna bago kumain. Ano? Kaya lang mayroong pastol na ako muna mabusog kahit na ikay gutom. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi ka totoong pastol kapag ang miniti mo ikaw lang ang mabusog ng mabusog, maging buhaya ang tiyan. Sapagkat ang Kristo nagpakain ng nagpakain, naghanap ng pastulan. Parang mga pinapastulan ay manginain at mabusog. At ang nawawalay ay hinahanap, ang lumalayo ay nilalapit. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng aking tinuturan, mga anak ng Ama, gising sa katotohanan at kayo'y tatanggap ng kalwalhatian. Tayo na po magbigay mga cups. Cups. Lahat muna ng pasyente, punuin nyo muna ito. Bahaginan sila hanggang doon. Walang bibigyang mga cups, walang bibigyang mga choir, walang bibigyang ITT, walang bibigyang alagad. Po kunching kami po nagtatrabaho, ba't kami walang bayad? Aba, may bayad kayo sa nagbigay ng trabaho sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Maliwanag ang tinuran, ako ang nagtanim, kayo ang kakain. Kayo ang mag-aani. Di ba? Ako nagluto, kayo ang kakain. Umupo kayo, mali naman. Ito ang tama. Ako ang nagtanim, kayo mag-aani. Ako nagluto, kayo kakain. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Sako-sako na yan. Sako-sako. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay magiging kapaki-pakinabang kapag kayo ay nalubos ang kagalakan.
upuan. O ano po? Ano pa po hinihintay natin? O, alam niyo po, pag nagpunta kayo sa isang tahanan at inalayan kayo ng tinapay at juice, merienda yun. Ano po? Dito ariin po ninyong pagkaing makakapagdulot ng kagalingan ng lahat ng uri ng karamdaman. Angkinin po ninyo sa pananampalataya at pananalig nyo habang sinisip-sip ninyo yung juice na yan. At nagdaraan sa inyong lalamunan, kumakalat sa buong bahagi ng katawan, nanonood hanggang utak at hanggang talampakan. At yung inyo pong kinakain na yan, na makapagdudulot ng kalinisan ng katawan. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang bawat araw ay magiging kapaki-pakinabang. Alam niyo po, kapag yung pasyente nag-aalaga sa pasyente ay paladasal, yung dasal ng dasal, magdasal tayo. Sa halip na dakdakan ng dakdak, halika magdasal tayo, magdasal tayo. Alam niyo po, kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Kaya lamang po may mga pasyente, hindi na nagdadasal, pati nag-aalaga, hindi marunong magdasal. Umaasa na lang sa dasal ng kapwa. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, Kunching, ba't mo naman sinabi yan? Abay, marami pong ganyan. Gusto nyo, lapitan ko yung di marunong magdasal. Ha? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, kailangan yung may hinihingi at walang hinihingi, parehas lang. Ano pa kaya yung may maraming hinihingi? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung kayo lamang, kumusta ka na? Yan, ang napala. Alam niyo po, may sasabihin ako, no? Pero wag niyong gawing masama. Pero ito'y pawang katotohanan, ano? Ganito lamang po yan May mga nagtutungo rito na nagpapatherapy na, iba't ibang uri ng therapy, mayroon sa kuryente, mayroong doon po ba sa manumanong tinatawag, yung reflexology, reflexology, at saka yung may tinatawag na sa kuryente, yung Serajempa, kahit nagkakagastos, nagbabayad hindi nagrereklamo kahit na napasama pag pumunta rito at sinabing ipahaplos, pag walang naramdaman, ilang araw na ako minamasahid doon hindi man ako gumagaling. Bakit nga ba ganyan ang tao, Pero kapag may ginawang mabuti rito, sasabihin, saan ka ba gumaling? Di ka sa doktor ko. Yung iba kinahihiya pang dito. Dahil sosyal. Dahil kinahihiya, baka malaman niya naman ng kapwa niya doon ka gumaling, kaya po Kunching, nako. Di ka paniwala. Sino ba si Apo Kunching? Di naman nagagamot si Apo Kunching at wala pang pinagaling si Apo Kunching. Buhay ba ang Ama? At merong mabuti naman. Kontras lang yan Kontra ganda't kontra buff. Sige po, ituloy na natin. Meron namang, pag dumating dito, ilang therapy na. At dito naginhawahan. Pag gumaling naman ay Diyos ko po kakatagal ko kang nagpakagastos, dito lang pala ako makakasumpong. Aba, maganda sinabi,
Subalit, yung marami na pumisan, ginastos, at pagkatapos ay dito gumaling, sasabihin, kaya lang naman eka ako gumaling, na-tsempuhan eka eh. Iba-iba ang sinasabi ng tao, iba-iba ang layunin ng tao, iba-iba ang mga nararamdaman ng tao, iba't iba ang pananaw ng tao. Subalit sa iba't iba mang katwiran sinasabi, pandama at pagtitiwala, mga minamahal, ang pawang katotohanan, anuman ang ibintang nyo't anuman ang inyong ipagmagaling, at anuman din ang papuri at pararangalan ninyo, iisa lamang ang katotohanan, ang dakong ito, kundi sa Diyos, wala kayo rito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At siya ang pawang katotohanan. Kaya, kung kilala mo siya, magmimithi kang makakilala pa. Kung nadarama mo siya, magmithi kang maramdaman mo pa siya. O, kumusta? Pantay mo nga yung paa mo. Sige, tumayo ka nga. Pagpantayin mo nga yung bukong-bukong mo. O, walang maiksi ha. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yung misa naman mayroong maririnig kang, ay Diyos ko talaga, napakabuti ng Panginoon, napakadakila. Naku, alam niyo po ba? Hindi si Kunching ang pinarangalan niyo at hindi siyang natuwa, kundi ang pinarangalan ninyo. Kaya dapat sa tuwin ay gayon ang gawin niyo. Buhay ba ang Ama? At nagluwat man o sinasabing nagtagal, madali man ang nangyari sa iyo o naganap sa buhay mo na bago ka pakita ng mabuti at kadakila ng Ama, kapag nakilala mo na siya at napakita niya sa iyo, huwag ka nang hihiwalay pa sa Kanya. Nang sa gayon, kung paano mo siya nakilala na dama, patuloy niyang mapakita sa iyo ang pinadama niya at pinakilala sa iyo upang patuloy mo siyang iparangal sa kadakilaan sa buhay mong pinahiram lamang. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Habang pinakikibakahan mo ang karamdaman mo, mahirap kumisan sa damdamin, mahirap sa isip. Hindi mo alam. Subalit para hindi ka mahirapan, manalig ka. Magtiwala tuwina. May Diyos Ama, handang sa'yo'y magmahal. Bawat segundo ng iyong hininga ay alay niya. Tulad ng pag-ikot ko, pagkorba sa tinig ko, dila ninyo napalipit man ito. Magagawang idiretso at mabuhay ang ugat kung sa tuwina'y kayo ay tatanggap ng pananampalataya, ng pananalig sama na may buhay na pag-asa. Pagkat siya'y buhay at kailanman, di ka iiwanan, di ka tatalikdan, di ka kailanman susumpain sa iyong mabuting layunin, adhikain na totoo, kapiling karamay mo sa tuwina'y siya. Kaya kung di ka man marunong umawit, magsumakit kang anak niya. Ang tinig mo'y ihandog mo sa Kanya.
Hindi niya titingnan kung ano ang boses mo. Kahit sintunado sa palagay ng kapwa mo. Sa pandinig niya, mainam ito sapagkat siyang may handog ng boses mo. At sa nakikita niyang katapatan mo at pakikipagtotohanan mo, isang araw ang boses mong sintunado, maaring pagandahin ito. Kaya, boses mong palinghado, tulad ng buhay mo na maraming pagkukulang ito, maaring punuan, isaayos na tuwiran. Mga mahal, mayroon nga bang imposible na magagawa na imposible ay naging posible? Sapagkat ang Diyos mo ay buhay na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Huwag kang magmithi na araw-araw haplos din haplos doon, bendisyon diyan, bendisyon doon. Wala ka namang nadarama. Ang mithiin mo, di ka man nadaitihan ng palad ng kahit na sino. Ang puso mo'y nakadama na buhay sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Kaya sa inyong lahat, mabuhay nawa ang inyong pandama. Hindi sa bibig na nagsasalita lamang, kundi sa kaibuturan ng puso nyo, kumislot ang Kristo at Ama. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Halina kayo, mga minamahal ko, at handugan ng mga kapatid nyo na tuwirang marapat kamtin at madamang pagmamahal. Sa gayon mapapatotohanang Ama ay di kailanman nakalilimot sa kanyang mga minamahal na anak.